From 57 volts, pag pinol throttle, bigla siyang bumababa sa 20. Yan. Ibig sabihin, may sira na yung kanyang TPS. Papalitan natin ito. Click 125 Fi, namamalya at namumugak siya. Pag mahina yung andar, pag bihit mo nitong throttle, doon na ang sinimulan ng pamamalya. Ngayon, check natin yung fuel pressure, naman nasa 42 PSI siya. Kaso, pag salpak natin ng diagnostic, ito ang nakita natin sa graph ng TPS. Bigla siyang nag-shutdown. Yan, yung kanyang TTS. Nakapihit yung throttle. Yan, pero bumababa yung kanyang graph. Yan, up, bigla siyang nag-breakdown. Yan. Yan. Pihit, full throttle. Yan, bigla siyang nag-breakdown. From 57 volts, pag pinol throttle, bigla siyang bumababa sa 20. Yan. Ibig sabihin, may sira na yung kanyang TPS. Papalitan natin ito. Yan. Yun, siguro ang dahilan kung bakit namamalya at namumutol itong motor na to. Ay, papalitan natin ng TPS sensor. Ito na yung bagong TPS. Isasalpak na natin to. Yan. Right. Pit na natin at i-calibrate lang muna natin. Dadagdagan muna natin ng voltahe para mas madagdagan yung gas na hindi nagagalaw yung kanyang TPS sensor angle. Yan. Gawin lang muna nating 56. Up. Yun na, ikabit na natin yung kanyang TPS sensor. Ilagay lang natin sa 57 volt. Tignan natin kung bumababa pa pag pinipihit natin yung throttle. Okay na, oh. Yan. Hindi na siya nagpa-fluctuate at hindi na siya nagbe-breakdown pagbaba yung kanyang reading. Yan. Yan, hindi na siya bumababa. Testingin natin. Okay na. Nawala na yung palya at i-reset na lang natin. Yung TPS sensor ang may salarin ng kanyang pamamalya. I-reset na lang natin yung ECU para mag-relearn yung sensor na kinabit natin. Nga pala yung gamit nating TPS sensor. Yan. At naikabit na natin dun sa motor at areglado na yung kanyang andar. Alright.